Sugatan ng isang gas pump attendant sa Sampaloc, Maynila matapos mabato ng isang basag na bote. Ang may gawa niyan sa kanya, binatilyong 15 anyos. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Sa cellphone video na ito, kitang hinabol at inambaan ng isang lalaki ang pump attendant sa isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila noong Biyernes ng hapon. Hawak ng lalaki ang basag na bote. Maya-maya pa, inihagis niya ang basag na bote sa pump attendant bago sumabit sa jeep paalis. Hindi natatakot eh. Wala pa raw 18. Tinamaan ng basag na bote ang pump attendant sa kanang braso. Kawawa yung gasoline boy. Nakita ko may sugat dito. Oo, bata pa yung bata pa yun, hindi mo basta-basta patulan dahil bata pa eh. Ang problema yung tigas eh, matigas ang ang gusto niya, siya pa yung tama eh. Ang sinakyan niya, balik-balik kaya po. Yun, tumakbo yan, galing doon, tumakbo. Ayon sa pump attendant, pinaalis niya ang binatilyo dahil nang gugulo umano sa gasolinahan. Kasi po nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya yung CR namin. Tapos yung mga nakaparadang jeep ninanakawan po niya. Nasaksiyan ito ng uploader ng video habang nagpapakarga sa gas station. Masyadong matapang yung bata eh. Talagang kahit kami, natakot kami. Talagang palaban na palaban siya eh. Ang last word na narinig ko sa kanya eh, parang kahit saksaking kita, eh hindi ako makukulong. So nagulat ako. Kaya talagang binidyo ko na siya. Muntik rin daw madamay sa pambabato ng basag na bote ang kanyang asawa. Nitong Sabado, isinuko ng kanyang ina ang menor de edad na anak sa mga otoridad. Pinabulaanan ng Manila Police District ang sinabi ng binatilyo na hindi siya makukulong dahil menor de edad pa lang siya. Edad 15 ang lalaki ayon sa MPD. Hindi totoo na hindi ka pwedeng makulong base doon sa edad. Depende yun sa gravity ng offense. At pag nalaman na he acted with discernment o alam niya yung ginagawa niya, maaari siyang makulong. Pero hindi lang menor de edad na nagkasala ang makukulong kung paulit-ulit itong nangyayari. Meron tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila, yung tinatawag natin na responsible parenting in the city of Manila, kung saan yung mga minor na nai-involve sa paulit-ulit na insidente, no, nare-rescue o nai-involve sa anumang mga kaguluhan, yung pang-apat na beses, ang mananagot na rito yung magulang o yung guardian. Depende ito sa edad ng bata. Mas mababa yung edad ng bata, mas mataas yung penalty. Nasa kustodiya na ng Reception and Action Center ng Manila Social Welfare Department ang binatilyo. Sasailalim siya sa reformation. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News.